92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavaz. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga above na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong gabing ito hanggang 12 midnight tayo. At time check muna, 11:35 na ng gabi. Metro, Mega Manila, na-miss ko kayo mga baby ko. At syempre, dito rin sa may 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat ng mga ka-vibes at baby kong nakikinig through our FM Radio Philippines app. Mapalusyon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. Mga driver, mga bus terminal, mga ospital na tayo naman talaga ang tinututukan mapaumaga, mapagabi. Mga police stations, mga wet market natin, ang ating mga security guards na talaga namang sabi sa akin, na-miss daw nila ako kagabi. Huwag kayong mag-alala, nandito na ako ngayong gabing ito, kaya naman samahan niyo na ako. Yes, i-take advantage niyo na itong oras na to para sa ating quality time. At syempre mga ka-vibes, kami ay may regalo para sa inyo. Gusto mo ng 200 pesos? Instant load yan ha? At agad-agad yan. Simple lang ang gagawin mo. Mag-selfie ka lang na background ng aming 92.3 favorite music radio boss or e-jeep. At i-post mo lang yan sa iyong social media accounts. At don't forget to tag us sa ating Facebook page at Instagram 92.3 FM Radio Manila. At samahan mo na rin ang hashtag na Selfie with FMR. Tandaan mo, 10 lucky spotters ang mananalo. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes yan. Baka isa ka dyan. Agad-agad, di ba? 200 pesos yan. Instant load. Kaya na maikot, libot at pindot. At alam ko ito, pinakihintay nyo ngayong gabing ito. Wag na natin patagalin pa. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Bago ko basahin ang ating letter sender for tonight, gusto ko lang batiin ang ating mga ka-vibes at baby ko nandito sa ating YouTube live stream. Yes, tayo ay live na live. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa iyong radyo o sa iyong app at nakikurious kang makita, sino nga ba ang baby mo pagdating sa radyo, pwedeng-pwede kang sumilip dito sa ating live stream, ang ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Adrian Sabroso, Mary Delay, William Mortel, Boss Noy, Bernard TV, at kay John Drix, at sa lahat ng mga ka-vibes nating nanonood ngayon sa ating live stream at mga nakikinig. At andyan din si Kantoshi TV. Kaya naman, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating letter sender tonight, basahin na natin ang kanyang main confession. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Jen. 28 years old at nakatira sa Parañaque. Single mama ko at may isang anak. Maaga akong nabiyuda dahil namatay ang aking asawa dahil sa cancer. Minsan talaga mapapaisip ka na lang talaga at magtatanong kay Lord kung bakit ganito ang mga pangyayari. Pero kailangan kong maging matatag para sa anak namin. 5 taon lamang kaming nagsama ng aking asawa. Sa maiksing panahon ng aming pagsasama ay masasabi ko naman na naging masaya kami sa aming munting pamilya.
Mahilig kaming pumasok sa mga investment at mga negosyo. Madalas din kaming mag-loan para makakuha ng kapital na gagamitin sa pagnenegosyo. May mga naging successful at meron din namang hindi. Pero sige lang, try lang kami ng try. Okay na sanang lahat hanggang sa malaman namin na siya ay may cancer. Dahil sa kanyang paggagamot, mabilis na naubos ang aming mga ipon at nalugi din ang karamihan sa aming negosyo. Sunod-sunod ang mga naging kamalasan ng buhay ko pagkatapos niyang mawala. Nahirapan din akong humanap ng trabaho dahil nasanay ako na puro negosyo ang inaatupag. Hindi din ako sanay maging empleyado. Damang-dama ko ang hirap ng buhay. Halos wala na akong maiprovide sa pangangailangan ng anak ko. Narito ang aking confession, DJ Maine. Dahil sa hirap ng buhay namin ngayong mag-ina, ay pinasok ko ang mundo ng pagiging walker. Discreet lang ako at walang nakakaalam sa gawain kong ito. Pinipili ko din ang aking nagiging kliyente. Hindi ako basta-basta, DJ Maine. Hindi rin ako basta-basta nagpapagalaw sa hindi ko din gusto ang itsura. To be honest, minsan ay na-enjoy ko na din dahil napupuna ng pagiging walker ko ang pangungulila ko sa aking asawa. Kasama na din dito ang perang nakukuha ko sa mga kliyente ko. Please don't judge me, DJ Maine, pero gagawin ko ang lahat para sa aking anak. Kahit ibenta ko pa ang aking sarili. DJ Maine, sumulat ako para mailabas ko ang nilalaman ng aking dibdib. Ano ang opinion mo sa aking ginawa? From Jen of Parañaque. Ikaw ka-vibes, ikaw baby, ano ba ang pwede mong i-opinion dito kay Jen? Anong masasabi mo sa kanyang main confession? Kung ikaw ay nagkaroon ng ina at nabuhay ka niya sa ganitong klase ng trabaho, paano mo matatanggap to? Kaya naman pwede kayong magbigay ng inyong opinion, komento sa ating live stream sa ating YouTube 92.3 FM Radio Manila. Bago ang lahat, Jen, at sa lahat ng nakikinig sa atin, sabi niya dito, mapapaisip ka na lang talaga at magtatanong kay Lord kung bakit ganito ang mga pangyayari. Alam mo, alisin natin yung mindset na yan. Sa bawat nangyayari sa buhay natin, alisin natin yung mindset na, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit puro kamalasan? Instead, ask Him, ano ang gusto mong iparating dito sa sitwasyong ito? Nang sa ganon, maintindihan ko yung lesson na gusto mong matutunan ko. Lahat ng bagay nangyayari yan, lahat yan may rason. Hindi pwedeng wala. At minsan naiisip natin yan kapag ilang taon na ang nagdaan. Ay, kaya pala ganun yung nangyari sa akin. Kasi ito pala yung gustong iparating ni Lord sa akin nung time na yon. Pero hindi natin naiisip yon. Kasi napakagulo ng isip natin. Mas nauna ang emosyon at galit natin. Na bakit ganito ang nangyayari sa amin? Bakit ako sa dinami-dami? Sabi nga, di ba? Hindi ibibigay ni Lord sa iyong isang problema kung alam niyang hindi mo kaya ito. At ito nga, Jen, hindi kita huhusgan sa iyong confession. Bagkus, salamat sa pagiging matapang. Bilang ina at kahit sinong ina at nasa sitwasyon mo, hindi man maiintindihan niya ng lahat, pero para sa anak, gagawin talaga natin ang lahat. Mabigay lang ang deserve nilang buhay kahit isa alang-alang pa natin ang sarili natin.
Kasi ganun magmahal ang isang ina, ang isang magulang. Hindi madamot. Hindi niya lang maranasan yung buhay na naranasan natin. Ang desisyon mong pumasok sa pagiging walker ay hindi madaling unawain para sa lahat. Pero sa mata ng isang ina at handang gawin ang lahat para sa anak, mabigat at malalim ito. Hindi basta-bastang mapapantayan ng mga opinyon ng ibang tao. Dahil sino ba sila? Hindi naman sila ang bumubuhay sa inyo? Hindi naman sila ang nagpapakain sa inyo? At hindi sila ang kayang mag-provide ng pang-araw-araw at bahay na tinutuluyan ninyo. Tama nga naman yun. At sino ba sila para husgahan ka? Or even me? Hindi mo naman inaapakan ang pagkatao namin. Hindi mo rin kami ninanakawan at di mo rin kami niloloko. Kaya naiintindihan ko yung sitwasyon mo. At sa lahat ng mga taong nasa ganitong landas, mahirap mag-judge, sabi ko nga. Naging topic ko na rin to sa isang podcast na tumrending sa social media. Kaya nga sabi ko, hindi ako magja-judge ng mga tao ng babae na pumasok sa ganyang sitwasyon. Pero kung ako'y nandun sa sitwasyon, alam ko kung paano ko tutulungan yung sarili ko. Ito yung masakit at masalimuot na realidad ng buhay. Minsan ang mga sitwasyon na ayaw natin pasukin ay napipilitan tayong tahakin para lang may maipakain sa mahal natin sa buhay. Sabi nga ni William Mortel, hirap din maging biyuda or biyudo kasi nawalan siya ng taong katuwang sa buhay. Totoo naman yan. Pero Jen, as kapwa mo babae, gusto ko i-share sa'yo at malaman mo, hindi mo kailangan manatili sa landas na yan. Kasi di yan pwedeng panghabang buhay. Lalo lumalaki yung anak mo, nagkakaisip. At alam ko naman iniisip mo siya ngayon, pero isipin mo din yung kinabukasan niya, isipin mo din siya. Lalo na pag dumating yung panahon na siya ay may isip na, masasaktan siya lalo pag naisip at nalaman niya itong trabaho mo. At mas masakit niyan pag narinig niya pa sa ibang tao. Dahil ang chismis napakabilis, di ba? Minsan dagdag bawas pa. At masakit yan para sa isang anak pag nalaman niya yan. Siyempre, mahal natin ang anak natin, ayaw natin sila masaktan. Kaya may time ka pa para maging maayos to Jen. Itama yung mali. Magsimula muli sa maayos na landas. I'm sure naman, Jen, may pera kang naipon dahil sa trabaho na ito na pinasok mo. Gamitin mo ito sa tama. Sabi mo nga dito sa iyong sulat, mahilig ka magnegosyo noon. Simulan mo ulit. Kahit sa simpleng negosyo, ayaw mo maging empleyado? That's fine. May experience ka naman sa pagninegosyo at pag-i-invest. Simulan mo sa maliit na puhunan. Kasi pag tinaga-tsaga mo itong maliit na negosyo na gagawin mo, sinimulan mo ng maliit na puhunan, in time, kikita yan. At pag naipon yan, malaking bagay yon at lalaki yung pera na kinapital mo. At ang maganda niyan, sa malinis at maayos na paraan na yung ginagawa mo para sa anak mo at para sa'yo. Huwag
Huwag mo sana isipin na gusto ko iparating sa'yo na masama kang tao o masama yung ginagawa mo. No. Kundi gusto ko maintindihan mo at malaman mo na karapat-dapat ka sa buhay na maayos at matagumpay. Lahat naman nagsisimula sa maliit, lahat naman nagsisimula sa mababa. Pero nasa sa atin na yun kung paano natin itataguyod at itatawid ng tama. At nasa sa atin yun paano tayo magiging successful sa lahat ng bagay na ating papasukin. Ganun talaga, darating yung time na madatapa ka. Pero pagsubok yun eh. Yun yung tinitingnan kung gaano kakatibay. At kung gaano yung faith mo at yung patience mo sa lahat ng bagay na gusto mo. Sabi nga ni Kantoshi TV, hindi ka dadalhin sa isang sitwasyon kung hindi mo kaya lagpasan. Pwede ka magsimula ulit, magnegosyo, kumita ka naman na. Hindi habang buhay fresh ang katawan mo at hindi habang buhay maitatago mo yung ganyang gawain mo hanggat maaga pa magsimula ka na muli sa bagong buhay. Sabi ni Kantoshi TV. Diba ngayon kasi maswerte na yung generation natin ngayon, yung panahon ngayon. Ang bilis mag-trending sa social media. Gawin mo, i-take advantage mo yon sa pagnenegosyo mo. Dati pahirapan pa. Kailangan mo magpasok ng advertisement mo, di ba? Para mapansin ang negosyo mo. Magbilad sa araw. Para lahat ng poste malagyan mo ng iyong banner. Para lang mapansin yung negosyo mo. Eh ngayon uupo ka na lang, hahawakan mo lang yung cellphone mo, ipopost mo lang yung product mo. That's it. Hindi ka pa nabawasan ng pang-commute mo sa labas. Napakadaming paraan dyan kung gugustuhin mo talaga. At itong pagninegosyo pasukin mo, sabi ko nga, okay lang yan maliit. Lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Lahat ng bagay dyan may choice. Laging yes or no lang. Minsan nag-yes tayo, especially pag pera na ang involved. Siyempre, sino ba naman ang hihindi, di ba? Lalo na kung easy money. Pero iba pa din kapag natuto kang mag-no sa buhay. Lalo na kung alam mong ikakasira mo ito. Kasi mas masarap pinaghihirapan ng isang bagay. Nang sa ganon, matututunan mo itong pahalagan. Yung bagay na meron ka at yung bagay na magkakaroon ka. Sabi nga ni Mary Dulay dito, pwede siya magluto-luto ng ulam o merienda, pwede nang mabuhay ang anak niya. O simpleng tindahan, di ba? Kahit maliit lang, simulan mo sa mga ilang pirasong dilata, bigas, mga daily needs. Kasi yan yung mabente. At alam mong hindi mawawala. O online. Di ba? Pwede ka be an online seller. O mga damit. Ang dami dito sa Taytay. Bili ka ng maramihan, makukuha mo lang yan ng wholesale price. Hindi mo naman kailangan tubuan ng sobrang mahal. Kahit maliit lang. As long as na ma-distribute mo, maubos mo lahat ng produkto mo. Pag pinagsama-sama mo yun, malaki na yung kikitain mo dun. Tapos ilabas mo yung pinangpuhunan mo. Yung kinita mo, paikutin mo ulit. O pag naubos mo ulit, ilabas mo ulit yung pinuhunan mo. Yung kinita mo, paikutin mo ulit. Ganun lang yung strategy sa negosyo. Kailangan mo lang maging consistent talaga. At sipag. Kaya may pag-asa ka pa para ayusin ang buhay mo. Para sa'yo at sa anak mo.
Mahirap sa una, oo, alam ko yan. Kasi dyan din ako nagsimula nun eh. Dyan din kami nagsimula ng aking lola. Sa walang-wala. From nothing to something. Pero malayo pa. Pero still, sipag pa rin. Pero kung consistent mo tong ginagawa, yung sipag na yan, lahat yan, may bunga yan, Jen, maniwala ka. Iba pa rin kapag pag sa maayos na landas natin, tinatahak yung mga bagay na gusto nating makuha. About naman sa pangungulila mo sa asawa mo, tingnan mo kung nabubuhay siya. Ito, tingnan mo ha. Sa tingin mo ba, kung nabubuhay siya, matutuwa siya sa trabahong pinasok mo? And para makahanap ka ng maayos na lalaki na makakasama mo at tatanggapin ng buong buo ang anak mo, magsisimula ito sa'yo, Jen. Kung ikaw ay maayos, hindi man mayaman, pero may pangarap at nagsusumikap, hindi malabong makatagpo ka ng lalaking disente at katulad ng mindset mo. At mamahalin ka ng buong buo. Kaya ngayon pa lang, Jen, may chance ka pang itama ang dapat itama. And sa buong kwento mo, naiintindihan kita. Hindi ko sinasang-ayunan ng sitwasyon, pero hindi ko rin ipagkakait sa'yo yung respeto ko bilang isang ina. Sana balang araw makita mo rin ang halaga mo, Jen. Higit pa sa katawan mong pinagkakakitaan ngayon, kundi bilang isang babae na may dangal, utak, at may kakayahang bumangon muli. You are not your past. You are the woman who wakes up every day and chooses to fight again. Kaya mo yan, Jen. Kayang-kaya mo yan. Kinaya mo na noon, kaya mo ngayon, at kakayanin mo pa rin. A mother's love is raw, painful, and at times desperate. But always, it is pure. Maraming salamat, Jen, sa pag-share mo ng iyong confession. Thank you for being brave. At sana, ngayon, itama mo na yung dapat itama. Manalik ka lang. Maniwala ka lang sa sarili mo at nasa taas, hindi ka papabayaan yan. Ayan, kaya naman sa lahat ng mga gusto mag-confess, pwede kayong magpadala sa Facebook page natin, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Globe at Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Maraming salamat UDC Dental Care para sa pag-aalaga ng aking mga ngipin. Horticulture by Caldana. Zebra Helmets Philippines. Pink Philippines. Vanity Lounge Aesthetics. Imprint Customs. And pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Minyo Henyo. At dito sa favorite ninyo, Facebook page natin, YouTube, Instagram at TikTok, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, sa lahat po na nasa biyahe, sabi ko nga, hindi lahat ng laban ay pinaglalaban. Kung ikaw ay naantok, magpahinga muna ang ating mga masisipag na tsoper. At sa lahat ng riders, ay bigyan nyo ng mahabang pasensya ang inyong sarili pag kayo ay nasa labas para iwas kung ano mang kaguluhan. At mag-iingat po, magsisimula pa lang ng kanilang araw ngayong oras na ito at yung mga pauwi, mag-iingat pa uwi. Magkita-kita at magkarinigan tayo sa Lunes na. Samahan niyo ako Monday to Friday, 10 p.m. to 12 midnight yan. Dito lang yan sa favorite mo. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron na magsasabi sa'yo ng, good night, baby. I love you. I'll say good